mataas po ang standing sa number 1 siya. Parang valedictorian ho siya. So, tinatanong namin yung kanya mga teacher, parang hindi naman siya problemado. Although nagbibiro siya minsan na galit siya sa kanyang mga kasama, parang akala ng mga kamag-anak niya, biro-biro lang ho yun. So, yun ang medyo misteryo po sa amin ngayon. Tingin po rin namin bilang isang komunidad dapat i-approach itong problema. Dahil problema ito ng hindi lang ng isang eskwelahan, kundi palagay ko ng ating kabataan. Kasi problema nga siya ng kabataan, problema din po siya ng komunidad at ng bawat komunidad, ng bawat ng ating buong bansa sa totoo lang. Pero importante din po siguro kung yung magre-reach out talaga yung ating mga komunidad, starting with sa amin, sa school communities. Talagang makihalubilo tayo sa ating mga estudyante. Kilalanin po natin talaga sila. Kamusta sila? Kamustahin natin sila. Kasi ang silbi talaga ng eskwela, hindi lang magturo, kundi parang pangalawang tahanan na ho yun eh. Make sure yung kilala natin ang ating mga estudyante, yung teachers, hindi lang nagtuturo, kundi nangangamusta din. At yung ating mga estudyante, yung mas nakakatanda, parang may big brother, kuya type system, ate type system tayo na yung mga bago sa eskwelahan ay feeling nila welcome ho sila. Yung mga ganong klaseng maliliit na, sa tingin natin maliit na intervention, pero sa totoo malaking bagay siya sa isang kabataan. Yeah. Hindi pa klaro kung ang teacher nga talaga ang target kasi may dalawa siyang classroom na pinuntahan at hindi siya nakapagpapatok dun sa classroom, sa first classroom na pinuntahan niya. Doon siya nagpapatok sa pangalawang classroom. So, hindi klaro kung sino talaga ang target niya. Hindi naman totoo daw yung binubuli yung bata. Hindi rin totoo na siya'y depressed dahil may family network siya. Marami siyang pinsan. So, yun ang sinabi ko kanina na misteryoso pa sa atin kung bakit, ano yung nag-trigger dito. Maaring, di ba, sabi nga nung isang officialis dito, wag natin i-rule out yung may groomer siya online. Reaction po ng DepEd sa pangyayari po ito dito sa Zamboanga City. Kami nakikiramay din po sa City of Zamboanga, sa Ateneo Community at dito sa napakalungkot na nangyari. At handa rin kami tumulong sa eskwelahan, sa pamilya, bagamat private school ito. Tingin po rin namin bilang isang komunidad dapat i-approach itong problema. Dahil problema ito ng hindi lang ng isang eskwelahan, kundi palagay ko ng ating kabataan. Kasi problema nga siya ng kabataan, problema din po siya ng komunidad at ng bawat komunidad, ng bawat ng ating buong bansa sa totoo lang. Ano po kayo posible na yung paraan, Senador? Sunod-sunod na po ang Tacloban, Cavite, tapos dito na naman sa Zamboanga City. Yun nga ho eh. So, ang tinitingnan ho natin, hindi lang yung seguridad. So, hindi lang bakod, hindi lang CCTV, hindi lang metal detectors. Importante ho yun. Pero importante din ho siguro kung yung magre-reach out talaga yung ating mga komunidad, starting with sa amin, sa school communities. Talagang makihalubilo tayo sa ating mga estudyante. Kilalanin po natin talaga sila. Kamusta sila? Kamustahin natin sila. Kasi ang silbi talaga ng eskwela, hindi lang magturo, kundi parang pangalawang tahanan na ho yun eh. So talagang kailangan pagigihan po natin. Yung sinabi po ng ating mahal na Pangulo is make sure yung kilala natin ang ating mga estudyante, yung teachers, hindi lang nagtuturo, kundi nangangamusta din. At yung ating mga estudyante, yung mas nakakatanda, parang may big brother, kuya type system, ate type system tayo na yung mga bago sa eskwelahan ay feeling nila welcome ho sila. Yung mga ganong klaseng maliliit na, sa tingin natin maliit na intervention, pero sa totoo malaking bagay siya sa isang kabataan. According to proseso ng pamimigay ng psychosocial support for the whole Ateneo community. Sorry? Ano yung magiging proseso ng pag-extend ng psychosocial? Actually, it's happening already. Galing kami dun sa main sa college campus. Ginagawa na po. Kausap na nila yung mga magulang. Pero voluntary basis pa lang sa ngayon. So, I think yung challenge dyan is paano maabot lahat. Dahil baka may yung mga hindi sumama, yun yung talagang may problema. So, yun nga eh. Parang challenge yan para sa atin dahil di natin alam sino yung magaling sa mga broken family, sino yung mga may problema. So, may kakulangan pa kami sa guidance counselor. So, talagang kailangan dito, kumbaga,
ano tayo, bayanihan approach talaga tayo, magtulungan tayo. According to PNP, mayroon ng security agreement between DepEd para sa public schools, pero sa private schools wala po ba? Meron ho. In fact, nakaschedule nga, nag-active shooter drill niya. Ang malungkot dito, yung active shooter drill dito sa junior high school ay nakaschedule ng September 1. So naunahan nung events actually. So hindi natin akalain na mangyayari yan. At ang malungkot dito, hindi natin akalain talaga na mangyayari dito dun sa nagpakamatay na estudyante dahil mataas po ang standing sa number 1 siya. Parang valedictorian ho siya. So tinatanong namin yung kanya mga teacher, parang hindi naman siya problemado. Although nagbibiro siya minsan na galit siya sa kanyang mga kasama, parang akala ng mga kamag-anak niya, biro-biro lang ho yun. So, yun ang medyo misteryo po sa amin ngayon. Sir, papayagan na po ba na magkaroon ng police visibility inside the campus? Pinapayagan naman ho yun kung talagang may threat. Pero as much as possible sa vicinity, sa entry points at saka sa vulnerabilities ng mga paaralan. At nagsabi na po ang ating kapulisan na mas madalas na po yung pagroronda, pati sa DILG. Sinabi na po ni Sec. Remulla yun na yung barangay tanods kakausapin nila para mas visible. At dun sa mga eskwelahan, may eskwelahan ho tayo na walang security guard. Kahit kung maliit lang naman ang paaralan, okay na rin ho siguro yung mga tanod ang nandun doon. May plano mo ba, Secretary, na isama sa basic curriculum ng DepEd yung mental health subject? Meron naman ho tayong mga interventions talaga na geared towards mental health. Pero syempre, going forward, mas pag-iigihan ho natin yung mga programang pang mental health dahil nakikita natin na parang mas kailangan na ho ngayon. Last 2 questions. Pero sa yung active shooting drill ba, enough na ba yun? Kasi yung reaction time, di ba, hindi naman natin alam kung paano mag-react sila. Well, hindi naman yung active shooter drill, that's only on the external security. So, sabi nga natin, hindi lang yung bakod, hindi lang yung security arrangements natin, pati yung psychological at saka yung socio-emotional learning ang tawag dyan na talagang kailangan bantayan po talaga. Kasi long-term problem po ito eh. Medyo hindi natin control yung isipan ng mga bata kung ano na nang kumukuso. May groomers tayo, may 764 network. Yun, talagang kailangan mag-usap-usap ang lahat ng mga ahensya dito, palagay ko. Sir, ano po kayo maging po tulong? na ang gulo ay yung kung target, yung umano ng ating po shooter ay yung kanyang isa sa mga teacher. Meron na ho ba tayong concrete findings po dito at ano ho yung adjustment na gagawin po ng DepEd kung meron man sa pangyari po? Yeah, hindi pa klaro kung ang teacher nga talaga ang target kasi may dalawa siyang classroom na pinuntahan at hindi siya nakapagpapatok dun sa classroom, sa first classroom na pinuntahan niya. Doon siya nagpapatok sa pangalawang classroom. So, hindi klaro kung sino talaga ang target niya. So, wag muna siguro, mas maganda, wag muna tayong magbigay ng conclusive remarks dyan kung hindi pa talaga klaro yung ebidensya. Ano nakikita motibo dito, sir? Sa pamamag? Yun ang misteryoso po sa amin talaga kasi wala naman parang hindi naman totoo daw yung binubuli yung bata. Hindi rin totoo na siya'y depressed dahil may family network siya, marami siyang pinsan. So yun ang sinabi ko kanina na misteryoso pa sa atin kung bakit, ano yung nag-trigger dito. Maaring, di ba, sabi nga nung isang officialis dito, wag natin i-rule out yung may groomer siya online. Okay, yung pagiging gamer niya, sir? Hindi rin natin alam na kung totoo yun. Hindi pa conclusive yun. So, maaring, could be a factor, but we don't know at this stage. Sa yung kaugnayan sa nihilistic violence, kamusta po? Yun yung sinasabi natin, hindi natin ma-rule out yun kasi bahagi yun eh. Minsan yun yung naglalagay, yun ang naglalason sa isipan ng ating mga kabataan, yung sinong kausap nila online eh, di ba? Nakita nung mga groomer na, galit to, disenchanted youth to. Ito, maano natin to, mapapagalit pa natin lalo sa mundo ito. Dahil yun ang role ng mga nihilistic violent groups eh. Yan ang ating Bravo Balita. Salamat sa panonood. Follow at subscribe at like na po kayo sa aming Facebook, YouTube at TikTok channel.